Ayan, hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, Square Gens, and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayo updated sa ating mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pasuportahan din po ang aming mga kasama sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa Pilipinas at tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So, ito mga kalingap, ngayong araw po, may kasama po ako dito, pamangkin ko po, si Precious po, na nag-aaral po siya sa La Consolacion College of Daet, kung saan nag-aaral din po ang ating mga kalingap angels na si Viancy, si Joy, at si Carla. So, ayun po mga kalingap, para po ito mga kalingap, para po sa yung kumakalat na naman ngayon na issue, para sa katahimikan po ng lahat, ay ito nga po, pinatawag ko po yung pamangkin ko para itanong po natin tungkol po sa eskwelahan po nila. Na nababalita kasi mga kalingap yung tungkol kay Carla, di ba? Yung kay Carla. Alam po ito ng lahat ng taga-suporta nagmamahal kay Carla, na may kumakalat daw, may kumakalat na di umano merong daw nakakuha ng grades ni Carla sa school at merong nagpapakalat daw na di umano nga ay bagsak daw si Carla sa grades sa school, or may bagsak na subject, ganyan. So ito po, dahil request na rin po mga kalingap ng nagmamahal sa Jomcar, sa kay Carla, ay ito nga po, tinawag ko yung pamangkin ko para itanong po natin kung gaano kahigpit sa eskwelahan nila, at kung madali lang ba makakuha ng grades ng ibang estudyante. So yun lang naman po yung tatanong natin mga kalingap sa pamangkin ko, kasi same schoolmate po yun sila Carla mga kalingap. So di ba nakikita mo dun, nakikita mo dun madalas sila Carla, si Joy, lalo si Joy, madalas mo makita si Joy. So yun nga tanong natin, kumusta yung school? Yun nga, tulad na banggit ko kanina, sa tingin mo ba, Precious, na madali bang makakuha ng, kunyari ikaw yung grades mo, halimbawa yung grades mo, tapos ako ibang tao ako, kaya ko bang makakuha ng copy or malaman ko yung grades mo? Sa akin parang hindi, kasi nung nag-try akong magkuha yung sa akin pa lang yun, mahirap siya kasi sariling grades mo na, mahirap na kumuha. May sariling portal na yung school, kaya hindi na sila nabigay ng meron na kami portal, pero portal na yung sa ilang makita mo. Akin lang, kasi ako lang may alam ng password, tapos siya lang din makakaalam nun. Saka confidential din kung mabigay sila ng grades ng iba. Ngayon kasi hindi na sila nabigay nung hindi na papel ang binibigay nila, yung papel. Meron na kaming app sa cellphone na Orange app ang tawag doon. Orange app na doon nyo ma-access yung grades. Ma-check kung ilan yung grades na binigay sa inyo. Namin. Pero parang yung portal nga, tama, portal. Tapos yung sa inyo lang makikita nyo dun. Sa amin lang, tsaka yung password nun, kami lang nakakaalam ng okay. Ganun kahigpit na ngayon. Ay, maganda na pala ngayon sa Hindi na yung kagaya dati na may card ng papel na yung index card. Wala nang ganun. Wala na. So parang ngayon ay kaya nga minsan pag nahingi kami doon na gusto namin makita hindi na kami nabigay, meron na kayong portal, i-download nyo na lang, tapos alam niyo yung grades nyo dito sa teacher na to, ganun. Pinapa-download na lang yung app siya, app na tinatawag na Orange app. Orange app na may yun, La Consolacion na logo. Dalako talaga lang siya. Exclusive for La Consolacion College. So ibig sabihin, mahirap ngayon makakuha ng grades dahil hindi na siya yung katulad ng dati ng card. Depende na lang kung may napagsabihan siya or yung mga teacher minsan na-announce. Pero ibig sabihin, mahirap na makakuha ng kopya ng grades sa school nyo. Lalo na kung hindi naman sa yung grades, hindi ikaw yung nakapangalan, wala kang access dun sa app. Dun sa app, mahirap. Imposible siya, imposible. May password, tsaka hindi mo man din may password. So, ayun, yun po mga kalingap, malinaw po mga kalingap. Galing po mismo sa isang schoolmate ni Carla na imposible na may makaalam ng grades ng mga estudyante sa eskwelahan po nila, dahil ngayon po ay modern na. Hindi na po katulad dati na naka-index card or card po. Ngayon po ay may app na, at sila po lang mismo ang pwedeng maka-access. Tsaka yung syempre nagbibigay ng grades, di ba? Sila nakakaalam. Doon din, tapos doon mo na din makikita yung tuition mo, okay, kung magkano pa ang balance. Yung mga subject mo, teachers mo, ganun. Ayun. So, ayun guys, malinaw po, imposible po na may katotohanan yung kumakalat na balita, kasi sigurado yan po ay fake news lang, gawa-gawa lang pong paninira kay Carla. Kasi ayun nga, galing mismo kay Precious,
imposible po na may ibang makaalam nung grades po ninyo, mga kalingap, o yung grades po ng mga ng mga estudyante doon po sa eskwelahan nila. Kaya sabi nga namin, pero nagkikwentuhan kami kanina, imposible siya, except na lang kung may napagsabihan tao. May napagsabihan siya, or binakapagkwentuhan, or pag kunyari nag-announce yung teacher, pero kung wala naman siyang ang teacher ba nag-a-announce ng grades? Ngayon sa eskwelahan nyo? Pag nag-a-announce ang teacher, pinapalapit sa unahan. Depende sa iyo kung papasabi mo sa buong klase or papasilip lang. Okay. So, may posibilidad din na sa classroom pa lang, ina-announce na sinasabi na ng teacher sa estudyante yung grades niya, pero hindi announce. Hindi siya announce, parang mapalapitin lang. Or nasabi siya, yung may mga kulang mag-submit na ganyan. Para ma-comply agad, Para pinaparinig lang, pero hindi nasabi yung isa-isang pangalan, ganyan. Anong ginagawa sa school nyo kapag pala, yung tama, nabanggit mo yung pag may kailangang requirements pa na kailangang i-comply. So ano yung madalas na proseso sa inyo ng ganito? Ang nagiging doon, binibigyan pa naman ng chance ng teacher. Hindi agad binabagsak? Hindi agad binabagsak. Kukulitin ka pa niya. Pero kapag na talaga, hindi ka na mahabol or hindi ka na makontak, ginagawa na lang nilang INC or incomplete yung... Ibig sabihin, pag INC, hindi siya totally bagsak? Hindi. Pwede mo siya i-comply? Comply pa. Ka-comply mo pa siya? Pag nag-drop ka na, yun na talaga yung wala. Yun na talaga yung wala. Parang I see. ang incomplete is 5 ka na doon. Yung pinakamababang grades. Hindi agad nagbabagsak ang mga teacher. Hindi naman. Ang mga teacher sa school nila hindi agad nagbabagsak. May mga considerations na binibigay. Kukontakin ka muna, bibigyan ka ng kailangan mo i-comply. Tapos kapag na-comply mo na, yun na, magiging okay na, ma-settle na yung grades. Pero hindi na gaano kataas yung grade mo, syempre. Pero pasado. Yun ang mahalaga, makakapasa ka, hindi ka maulit ng, kunyari next year, hindi mo na ulitin yung subject. Oo. Ano naman kunwari kasi may kumakalat din doon na ilang araw na raw hindi pumapasok. Ano yung mga ginagawa ng teachers kapag ganito sa inyo, sa school nyo? Pag sabi daw nila, pag 2 to 3 days or 5 days na, na daw yun, drop na. Pag mga ilan? Pinaka-maximum is sa college is 3 days. Pag 3 days na sunod-sunod na di pumasok? Dinadrop na daw. Or nang walang excuse letter? Nang walang excuse. Kunyari, 3 days kang sunod-sunod Oo. na di pumasok. Pero kung mapasok ka naman na may dala kang excuse letter na hindi mo lang naisabi, pwede yun. Kuya, medical medical certificate, okay, excuse letter. So pwede siyang i-submit, pwedeng before or pwedeng pagbalik mo. Meron naman din hindi mahigpit na teacher. Kunyari, hindi ka nakapasok sa pre-final, nag-e-exam kayo, bibigyan ka consideration, pwede kang mag-exam. Kunyari, may sasabihin siyang date kung kailangan magpunta para i-take yung okay. Hindi pa rin agad binabagsak? Hindi naman. Hindi agad binabagsak. And meron pa rin mga follow-up sa estudyante just in case na napapansin nila na parang medyo hindi na nakakapasok. Ganon. Tapos parang kinokontak, ganun. Kung anong problema. Dahilan, anong reason. Tama. So, bago i-drop. Imposible pa rin na bagsak yung school ng isang estudyante agad-agad nang hindi sila gumagawa ng paraan para bigyan ng consideration yung estudyante. So, ayun po maliwanag po mga kalingap wala pong katotohanan yun nga, walang katotohanan po na yung kumakalat na balita na bagsak si Carla or ilang araw siya di pumapasok kasi ang eskwelahan po itself, ang school po ay gumagawa pa ng maraming paraan. Ng maraming paraan po ang school para po bigyan ng consideration at maipasa pa ng estudyante yung subject na kailangang i-comply. So, ayun, thank you Precious at salamat sa kakauwi niya lang din po galing school. Gusto niyo pasok pa kayo hanggang ngayon? Kailan ang bakasyon niyo? Bakasyon na. Last na lang yung namin kanina, practical. Bakasyon na kayo after ngayon? Ay, good bakasyon na. Lahat ng course? Depende na lang. Anong course mo nga? HM. Si Carla, nursing, ang mga nursing. Ngayon din, kung depende na lang pero nakita ko kanina si Joy. Nakita mo si Joy, Anong last day nila ngayon din? Siguro mga nagki-clearance na lang sila. Clearance na lang. So, ayun, bakasyon na pala mga kalingap po. Kaya asahan po natin, sana sunod-sunod na po yung vlog sa Jomcar mga kalingap dahil bakasyon na rin po sila Carla, ayan yung ibang mga angel, sila Joy, baka sila Biancy din kasi si Biancy yata nasa Lako din. So, ayan, thank you very much. Salamat po sa akin, napakagandang pamangkin, napakabait. Ayan po, si Precious. Thank you. Shoutout po yung sinong gustong batiin.
Batiin mo yung mga klase mo. Batiin mo yung mga klase mo. Bis na. Pwede yan. Batiin mo. Oh, batiin mo yung guard sa school. Hi, Kuya Guy. Yan, kay Kuya Guard. Kuya Guard, kung nanonood ka sa Lako, papasukin niyo palagi si Precious kahit late, Kahit walang ID. kahit walang ID. Joke De, joke lang po. Ayun, batiin mo shoutout mo yung mga viewers. Ayan, Hi shoutout. po. Ayan, kay Lola Da. Batiin mo, nanonood yan lagi. Lola Da, magpadala ka na ng allowance. Allowance ko, wala na. Allowance, wala nang Wala na daw allowance. pasok. Ay, oo nga pala, nalaman.